Good day, welcome sa channel. Try natin mag-vlog ngayon. Alam ko na may miss nyo na yung video natin sa YouTube. Puro mga short video lang na i-upload ko sa Facebook itong mga nakaraan. Gawa ng ang dami kong ini-edit na mga picture. Dahil niraras ko na rin ma-release yung mga toga pictures namin nung nakaraan. So na-release ko na kahapon kaya eto, so back to YouTube vlog na tayo. Pero ano pa rin, follow nyo ako sa Facebook para mas updated kasi ako sa Facebook. On the spot, actual event, nakakapag-video ako, upload kagad yun. Wala nang edit-edit. Unlike sa YouTube, minsan 1 week, 2 weeks bago ko may upload. Okay? So, as of recording this video, May 21 tayo ngayon. Dito kami sa, kung saan kami madalas. Villas. Yan. So, ang highlight natin ngayon sa video natin ngayon is yung mga product na recently pinadala sa akin, which is yung X-Vibe na audio tester, X-Vibe na Bluetooth receiver, at the same time yung ating mga digital mixer. Dalawang digital mixer ang dala ko ngayon. So dito sa reception, Beta 3 VX10 ang gagamitin. Dun sa semi-indoor na ceremony, dalawang audio center 312 ang aming gagamitin. So ayan, dala ko yung lahat ng Mecman, pati yung RBR na BM680. Ito araw-araw may nagtatanong sa akin. Wala pa po tayong update kung kailan ang dating ng mga to eh. Basta na lang lalapag yun sa warehouse at itatawag ni Lumos sa akin. Tsaka pa lang ako makakapag-post na pwede nang magpa-reserve or pwede nang mag-proceed sa order. So sa ngayon wala pa pong available. Siguro hopefully mga 2 weeks sana magkaroon na. So tulong-tulong muna ako mag-unload. Ito yung bag ng B3 na pinagawa ko. Hindi ko maalala kung na-upload ko na dito sa YouTube ito. Pero sa FB ko na i-upload ko na to. Okay. Oh. Medyo madilim pa. Sarado pa yung mga ilaw. Tapos ang butas niya dito lang. Kita ba? May velcro na, may zipper pa oh. Pakagaling ng pagkakagawa. Tusok ko muna. Tignan nyo itong mga connector ko ng Seatronic. Nasa 1 taon pa lang yan. Ito kikita nyo naman bago lang ito, diba? Ito kabubukas ko lang to galing sa kanyang packaging. Kinabukasan nakita ko nag-crack na kagad oh. So hindi ko siya recommended. Seatronic. Ewan ko yung ibang model nila, pero itong ganito, yung may parang rubber sa dulo. Pakita ko yung brand na. Ayan o. Seatronic. Itong particular model nila na to, madaling mag-crack to. So hindi ko siya recommended. Rockstone pa rin talaga. Rockstone lang ang malakas. Even sa compare ko sa Nutrix, mahal kasi ang Nutrix eh. Rockstone dito sa Pinas, yun ang pinakamagandang XLR connector nowadays. I-try natin pang speaker check itong X-Vibe AT-1. So ang purpose lang niya, magsisend siya ng pink noise dito sa powered unit natin para makita natin kung gumagana siya. Also may option ka na 1 kHz ang pang-test natin. Okay, so start tayo lagi, volume 0, power on. Naka-power on na si speaker. Taas natin ang ayan oh, automatic meron siya. So
Pink noise. Pag i-press natin itong type, 1 kilohertz na tone ang lalabas. So, kahit naka zero volume siya dito sa main volume ng speaker, doon ka mag-a-adjust. Okay? So, pink noise, 1 kilohertz. So, napaka-useful ito. Halimbawa, may bibilin kang second hand na unit, wala kayong pan-testing, dalin mo lang ito. At least mapakinggan mo na gumagana siya. I-try naman natin sa cable. Patch cable yan na maiksi lang. 1.5 meter. So, tusok lang natin magkabila. Power on. So, hold natin ito para mag-indicate yung mga ilaw. Yan. So, pag nakailaw, pareho, halimbawa, parehong 1 nakailaw, parehong 2 nakailaw, parehong 3. So, ibig sabihin, goods yung connection ng tatlong wire sa loob nito. So, pwede mong galaw-galawin. Kung halimbawa, naglulos siya, hilain mo konti. Dapat mag-test din tayo ng sirang cable pala. So, goods naman ito, kaya ganyan ang niya, pinakita niya, goods din. Okay? So, hold ko ulit siya. So, yun. May speaker din siya dito. Okay, napaka-handy. Ang price nito nasa 11,800. So ngayon, limited stock pa lang sa Pinas. Itong sa akin, pinadala mismo ni X-Vibe to. All set na ako sa audio. Recall ko lang yung mga tinatanong ng iba nating subscriber nung nakaraan. Paano daw hindi lalabas sa subwoofer yung sa vocal? So, yun ang kagandahan pagka sa auxiliary galing yung sub. Okay? So, dito sa pang sample ko, patayin mo muna yung haze natin. Ingay. Nasa tabi ko yung haze kaya medyo maingay. So, dito sa sample natin, digital mixer, same principle lang naman sa analog. Kukunin nyo lang doon sa output ng auxiliary nyo yung line papunta sa sub. So, itong isang auxiliary ko dito, ang kagandahan nitong makina natin, 6 ang auxiliary niyan. Sa sub, regardless kung 8 yan o mas marami or isang piraso, 1 line lang. Isang line lang sa sub. Kung halimbawa 2 yan, left and right, naka-daisy chain ka lang, yung unang sub mo, dito siya kukuha sa auxiliary. Okay? Dito sa display, kung makikita nyo ngayon, ang main ng AD, ayan, ang sub natin. Ang nilagyan ko lang ng subwoofer ay yung music galing sa Bluetooth, music galing sa laptop ng projector at yung sa virtual DJ natin. So kung mapapansin nyo, yung mga mic walang papasok sa sub kasi nakababa. At yung sub natin kumuha ng output, ng input dito sa auxiliary. Okay. So pakita ko yung actual. Saan palagyan nga ng battery ito? Please. So, ang gamit natin ngayon itong Mecman na MCV version 1. Pero yung ulo niyan, pinalitan na natin ng version 2. Kaya, halos pareho na. Wala nang pinag-iba. So, kung makikita nyo, wala na akong mga nilalagay na anti-roll na rubber. Ingat pa rin. May chance pa rin na gumulong. Pero, malaking tulong at malinis tignan pag wala yung rubber niya. So, eto na yung
mic natin. Balik muna ako dun sa main. Check. 1, 2. Check. So, channel 1 ng mic ko, di ba? Punta ako dun sa display ng nasa animang auxiliary ko. Dun ako sa dulo kumukuha sa sub para magkakatabi sila. Instead na dito kukunin sa una. Yung huli ang kinukuha ko para magkakatabi lahat sila dito. Okay. Check. 1, 2. Pumapalo yung metro pero walang lalabas sa sub natin dahil nakababa yan. So try kong itaas, pakinggan nyo yung difference pag may vocal na lumalabas sa sub. Check. A. Taas natin para mas madinig nyo. Check. A. Ayun o. Check. Check. 1, 2. Check. A. Check. 1, 2. So malagabog masyado pagka yung mic nyo lumalabas sa sub. Unlike pagka nakababa ito. Check. 1, 2. Check. Check. 1, 2. Check. So wala kayong nadinig na lumabas sa sub nung nakababa ito. So okay, yun yung convenience din pagka ganito ang mixer nyo. Imagine lahat ng processor nandyan. Yan lang ang dala ko. Mixer, isang mic, tapos yung drawer ko, nandito yung aking lapel, extra capsule, body pack, tapos sa mga battery, marker, 3.5, tapos dito ko nilalagay yung charger. So, isipin yun, isang buhatan, good to go ka na. Nakalink na kagad yung mic dyan sa mixer. Ito hindi ko na na-video kagabi. Ito yung binuting-ting ko kagabi. So ayan yung itsura nung aking rig. Kung tawagin, napakalinis, di ba? Ito, nakascrew na to diyan. Sige nga, ito yung ano namin. So may spark machine kami ngayon. Sige, try nyo nga ulit. Okay, stop. Pag-ibahin mo ng address para kung sakaling hindi sila magkasabay, maibaba mo muna tong isa. Minor issue lang kasi. Yung isa kasi mas matagal siyang uminit. So pag kailangan mo nang buksan, minsan hindi siya sabay, parang delay siya ng konti. Pero kung magkaibang channel mo siya ilalagay, workable siya. Kumbaga walang problema sa akin yung ganun. So, ayan yung ating spark machine. So, balik tayo dito sa likod ng aking 6RU. 6RU ang size nito. 7 sana para dalawa yung mic. Kasi 3RU yung mixer. So, yung mixer 3RU, isang mic, tapos 2RU yung drawer. So, 6. Maganda sana 7 para dalawa yung mic natin. Kasi sa wedding standard natin ay 3 to 4 mic. Okay? So, dito nandyan na yan, hindi ko na binubunot yan, ginaganon ko na lang, no? Kaya napaka convenient ng ganitong setup. So ang supply naman na kailangan ko dito, isa sa mic, isa sa mixer, isa dito sa router. So kung magdadagdag ako ng isang mic pa dito, ipapatong ko dyan, meron akong spare pa na power supply para maging 4. So, tapos itong extension niyan, meron lang siyang 1.5 meter na yun, doon nakatusok. Pag tinanggal ko yan, i-roll ko, papasok ko lang dito. Takpan mo and then pwede mo lang itabi. So, yun lang. Ganun lang ang mga processor nandyan na sa loob ng mixer mismo. So, eto, tignan mo yung main natin, so, nagtanggal na ako ng feedback kanina. Yan lang yung ibinaba ko. EQ ng main. Tapos EQ ng auxiliary send ko. Auxiliary 6 ko para dun sa sub. Ito yung EQ niya. So, since may preset naman yung AD natin sa likod, hindi ko na ginagalaw to. Okay? Tapos, kung halimbawa yung monitor mo nasa auxiliary 1,
Ayan, may sariling EQ na din. Okay? Tapos, per channel, meron kang gate compressor. Diba? Napaka-handy. Imagine mo, napaka-powerful ng software na to. Nasa maliit na iPad lang. Nandyan na lahat. Controlled mo na lahat dyan. Okay? So, sa mga bago sa channel natin at ngayon pa lang nakita itong mic natin, baka magtanong. So, ayan siya. MCV. Version 1 ito. Papakita ko maya-maya sa inyo yung setup namin sa labas para sa ceremony. Version 2. Puro version 2 ang gagamitin namin doon. At yung isa kong Mackie DL 1608 naman ang gagamitin. Ito yung aming ceremony set dito lang sa labas. Ito yung loob ng reception. Tapos ito lang yung ceremony. So, heto ngayon itong version 2. Ang pinagbago ng version 2 is may rotary knob na siya ngayon. Ito yung version 1 ng MCP version 2. Handheld, same lang, maliban lang dun sa capsule. Okay? So, tignan nyo naman, napaka-premium, napaka-kinis ng gawa. Wala kang makikitang flaws. Kahit nabuksan mo yan, napaka-kinis ng gawa sa loob. Sabi ko nga, kahit itabi mo to sa mga matagal ng kilalang brand, pag tinignan mo itsura, mapapawawa kapag hinawakan mo to. Yung iba, pinapalitan to ng SE or ng Shure SM58, mas lalong maganda ang tunog. Kasi, pinakamaganda sa Mecman is yung tindi talaga ng RF niya. Talagang hindi mo ibitaw. Malayo ang range. So ngayon sa vocals, kung mas prefer mo yung tunog ni SM58 pa rin or yung SE Electronics, pwede mong ipalit. Natatanggal dito yan. Napapalitan ng capsule niya. OLED ang display, oh. May numbering na siya. So halimbawa, ano yan? 6 yan, di ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ka na maglalagay ng mga tape at susulatan mo. Nandyan na yan, no? 3. Tapos itong isang gamit ko, 4. Yan. So, tanghalin tapat. Nasa outdoor tayo. Kitang-kita pa rin yung display. Matipid sa battery. Makakatapos siya ng 5 to 6 hours event. Depende pa rin sa battery nyo yan. Siyempre, kung mahina na yung battery nyo, malulobat ka agad. Okay? Ito yung ating Mackie DL 1608. Bagong-bago pa to. Matagal kong hindi nagamit dahil nawalan siya ng main right out. Pero napagawa ko na ito, kaya all goods na siya. Talagang mukhang brand new siya. Walang gas-gas. Ang intact ng mga knobs niya. Maganda ang tunog, mataas ang headroom. Nandiyan na lahat ng processor mo, kaya naman talagang napaka-convenient dalhin. Napaka-simple ng setup, maganda, modelo, sunod sa mga bagong technology pagdating sa sounds, kasi nga digital na siya. At syempre Mackie, hindi naman basta-bastang brand din ng Mackie. Audio Center SA312 ang ating speaker dito, dalawa. Okay, yun lang, napaka-simple ganitong pang ceremony set. Dadami lang yan pagka halimbawa may tutugtog, halimbawa may acoustic ka, dito sila po pwesto. Dadami yung input mo. Pero basically ganyan lang ang setup pag sa ceremony. Tapos dalawang mic lang. Standby ka lang ng dalawa pa kasi minsan pag ang core maselan, gusto yung mic sa pari, yung isa naka-standby sa couple, tas yung dalawa yung isa kay core, yung isa kay isa pang core na pwedeng gamitin ng crowd. Okay? Ganun siya. Lights check tayo. Apat na beam 290 ang gamit namin ngayon. Tuna T290. Sa ngayon wala pa kaming available nito. Dami na rin ako nabenta na ganito. Yan. Napakagagaan. Daling bitbitin, daling isabit. Sam, yung mga kable. I-strap mo. Yan ang may strap sa taas. Yan. So, sa mga bago sa channel ko, magtatanong nitong aming patungaan.
Ano lang yan, angle bar lang yan na winelding ko. Medyo madilim pa. Yan. Ganyan lang yan, angle bar lang. Sukatan nyo mismo yung beam nyo. Huwag nyo nang itanong sa akin yung sukat kasi hindi ko na rin ginamitan ng metro yan. First time ko mag-welding kaya ganyan siya. Sinukat ko lang actual dito. Malit lang yan, no? Wala pang 1 dangkal halos yan, no? Ganun kaliit ang tuna pero tignan nyo naman yung output niya. Ordinary light stand lang yan, importante. Matatag yung pagkakatayo niya. RMB yung aming mga ilaw. 1018 effects yung 4, yung 2 sa gitna, amber white. Lumilights pa rin ang ating frontal. Ito, mamaya ko na i-video yan sabay sa ano, sa mag-empty ball sila. Pero pwede rin, sige kuhanan na natin. Yan ang aming elegant package. Pag standard package, 4 na beam. Yung speaker naman na nasa venue na yan kung madedetermine mo naman sa venue kung gaano kalaking sound system ang dadalin mo. Pag sa wedding, debut, birthday na ganito, madalas talaga ilaw ang pinag-uusapan. So, yan. Sa frontal, ang setting na ginagawa ko, pag 4 per side, ito nakatutok dun sa dance floor. Ito nakatutok dun sa stage, pa-cross. Dito siya. Yung nasa kabila naman, dito nakatutok. Okay? Amber white ito sa dance floor, amber white sa stage. Tapos yung dalawa, hati din. Yung isa dito, yung isa doon. Ganun lang pag-align ko ng frontal. Yan, yun ang aming munting setup. So, nakokontrol din niya yung ilaw sa backdrop. Yan ang kagandahan pagka may loop cable yung mga power LED na nasa stage. Madali silang linyahan para makontrol din natin sila. Para kahit anong kulay ang gusto mo iset, pwede. Pero basta pag standard, kailangan warm lang ang kulay ng mga yan. Para litaw yung actual na kulay nung kung ano man yung nakalagay dyan. Halimbawa, itong bulaklak. Pag pink yan, dapat pag inilawan mo, pink pa rin siya. So, pag pink yan, tas inilawan mo ng blue, mali yun. Nasa sa inyo pero para sa akin, mali yun. Kung ano dapat ang totoong kulay ng mga nandyan, yun ang mangingibabaw. Ulitin ko pag pink ang bulaklak, huwag nyo lalagyan ng blue. Mag-iiba yung kulay. Diba? Sayang yung effort ni styling pagka ganon. So, pag pink, pwede nyo lagyan ng medyo pink or warm. Usually kami warm ang nilalagay namin dahil kahit anong kulay yan, pag warm ang ilaw mo, natural lang kalalabasan yan. Ongoing ang empty ball namin, ang pictorial bago ang ceremony. Ito ang ating kaibigan na si Vin. Yan, tuna lang yan. 35k ang Paris niyan. Kaya lang wala tayong stock ngayon. Yan, dami niyang camera. Dala-dalawa camera niya. Ito naman si Allen. Magkapatid yan. Sarap sana photo video family kayo. Walang tapo ng kita, no? Tapos makeup artist yung asawa, no? Ganun na maganda sa event kasi talagang halos iikot-ikot ka lang. Dami mong pwedeng maging trabaho pag nasa event ka. Sawa ka na sa co-or, pwede kang mag-host, di ba? Sawa ka na photo, pwede kang mag-sound system. Kagaya na sa akin, pag medyo malakas-lakas pa ako, nagpo-photo ako. Pero pag peak season, focus ako sa sound system. Lakas ng tuna. Ayan. Ganun din po, Sister Rose.
Ongoing ang ceremony. Ang layo ng mic sa bibig ni Pastor. Pagka ganyan talaga, habulin mo sa gain. Ang kalaban mo naman doon, feedback. Kung harap-harapan, sinasabi mo mayroon pang story para sa akin. Nasaan ba natin yan? Yes, okay, salamat po. Okay, charge to the parents po. Sino po yung mga magulang po ni Brother Fidel at Sister Rose? Ayan po. Sa kay Sister Fidel po, meron din. Ay, Brother Fidel, meron pa. Anak. Isa sa magiging papel po ninyo bilang mga magulang o proxy, bilang mga magulang sa dalawang ito ay makumusta ang kanila pong pagsasama. Anong pangalan po ni Brother? Eduardo. Brother Ed. Yeah, okay. So, ang time gusto lamang po natin para sa mag-asawa ay mapayuhan po sila. At remember po, lalapit po sa inyo at hihingi po ng advice, hihingi po ng payo. Pero sabi nga po natin, payuhan natin po ang buhay po ng mag-asawa. Mahalin po natin sila sa sitwasyon po nila. Maipakita po natin ang magandang halimbawa at higit sa lahat, huwag pong pangunahan ang kanilang desisyon. Matanda na po sila. No. Mayroon na po sila. Important question to everybody who are now present on this wonderful celebration. Handa na ba kayo? Parang hindi pa po ready. Okay. Ladies and gentlemen, let me ask the question again. Team Bride! Come on, ladies. Our newlywed Mr. and Mrs. Ella and Rose Live! At this moment, mga kaibigan, if you are wishing our couple good luck, good Event done. Naka-isang vlog ako. Nakabuo ako ng isang vlog. Hopefully ma-edit ko mamaya. So, yun. Alam niyo yung mga bagong DL ngayon, DL16E na siya. Encore. Anong pinagkaiba? Tinanggal na yung kanyang built-in Wi-Fi kasi most of the time naman external Wi-Fi router ang ginagamit. Pero nangyari ngayon, patapos na kami sa event, bumitaw yung external Wi-Fi ko. Nag-restart na ako, ayaw niya mag-connect. So, ginawa namin connect sa built-in Wi-Fi. So bumitaw to, connected siya, pero ayaw mag-green nung ayaw mag-green nito. Pag nakapula yan, hindi ka connected, hindi nagbi-blink to. So naisip ko ngayon na okay din pala na yung S pa rin. Kasi pag wala ito, bumitaw yung external Wi-Fi mo, paano na? No? Wala namang mangyayari, huwag kayo magpanic pag ganon. As is lang yung huling setting mo. Kung ano yung huling setting mo, mag-stay lang siya doon. Yun nga lang, halimbawa pag may nag-feedback, hindi ka makakapagbaba dahil nag-disconnect yung iPad mo, no? So yun yung mga possible na naman pagka sa ganitong mga digital, yung wireless connectivity, doon ka naman magkakaroon ng doon most, hindi naman madalas, madalang lang tulad ngayon nangyari ito. Ang naging troubleshoot ang ginawa namin, yun nga, nung hindi kami naka-connect naman kami, na-connected kami dito, kaya lang ayaw mag-green nung kumbaga hindi siya detected. So ngayon, disconnect kami dito, connect kami doon sa built-in niya, and agad-agad nag-connect naman, mabilis siya mag-connect. Connected na. Tapos pumunta ako dito, click ko to, nag-green kagad. So yun ang kaibahan nung Mackie DL16E doon sa S. So I prefer pa rin yung S, yung may built-in router, para kung ganun man ang mangyari, may backup ka. Okay? So hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama nyo sa aming event ngayon. Paalam!